Big Man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Kagulat yung big man mo ah. Okay, sabi kay Mama Rolling. Okay, antay tayo. Special to live natin ngayon mga Airsoft, no? Kasi ano to, yung nanalo sa ating Asyong Salonga Tridor serye, no? Ngayon natin i-announce. Okay, ito napakagandang 2011, no? Napakagandang 2011. Yan yung ibibigay natin na bilang premyo, no, sa ating ka-airsoft na nakapag-share ng maayos, ng malinaw, ng maganda, no, dun sa ating contest, no. Pero antay muna tayo ng ating mga ka-airsoft syempre para no, shout out ko yung mga ating mga ka-airsoft, no. Hindi ko lang sure kung nadagdagan pa, kung may mga humabol, no, pero parang wala nang humabol no. Ewan ko lang, pero siguro yung iba wala pang experience sa ganun na nanantry doon sa kanila. Pero ang pinaka gusto ko sana kung merong kung merong nagpasa ng entry na siya yung non-tridor naman. Mas gusto ko sana kung yun Kung yun tapos naging valid yung kwento niya, ang balak ko yun ang papanalunin ko. basta naging valid basta naging maayos yung kwento niya, makasaysayan, kaya lang marang kinakalungkot ko lang, no, kasi nabigay naman natin na maayos yung instructions. Mayroong mga nagkwento ng buhay ni Asyong Salonga. Tulad na nasabi ko, hindi natin kailangan yung kwento ng buhay ni Asyong Salonga kasi mga ka-airsoft, alam naman natin yun di ba? Alam naman natin yun Ayun, ito katulad nito si ka-airsoft na Ato Adriano. Kung sa kaaway ka mamamatay, handa at inaasahan mo na yun. Pero kung sa kaibigan, kita mo, kwento niya, ipinaliwanag niya kung ano yung hindi naman kasi yun ang hinihingi. Pasensya na, no? Kasi hindi po yun ang hinihingi. Ang hinihingi po rito is yung yung mismong experience ninyo, no, doon sa ganong pangyayari. Actually inayos na ni Shane, no, pero meron na kaming napipisel, no. Ito, noong panahon ng aking kabataan, tumikim ako ng meron kasing si Arthur Galimbag Watson. Maliwanag ko muna kasi sabihin niya bakit hindi siya na-qualified, no. Ito kasi noong panahon ng aking kabataan ay tumikim ako ng pinagbabawal na bisyo, okay. At ito ay isang uri ng marijuana. Masaya kami rin, okay, yun. Pero dun sa huli kasi is ang kasi ang pagkakaintindi ko rito kasi is yung sa kwento niya, base sa kwento niya is walang traidoran na naganap, no? Walang traidoran na naganap, hindi na ipunto, hindi na aliwanag, no, ng madiin kung paano naganap ang traidoran, kung may naganap man, kung saan banda naganap yung traidoran, no. Kaya hindi siya nag-qualify, no. Ito isa sa nag-qualify naman to si Bong Belgado, no. Kwento ko lang isang bahagi ng buhay ko, sabi niya, okay. Meron akong kaibigan, kumpare, ako ay dating UB Express driver at siya naman ay isang family driver. Nung minsan na isakay ko siya, nagtanong siya sa akin kung maayos ba at kung magandang kitaan sa pag-UB driver. Sinagot ko siya, sakto lang naman, sabi niya, no. Basta matyaga kasi gusto daw niya maging UB Express driver, pero wala siyang alam kung saan sasampahan. Okay. Madaling salita, pinasubok ko. Okay,
Tapos, yun. Ako ang mapanirang hindi ko akalain na gagawin na ako ang mga mapanirang kwento sa operator. Ang istorya naman nito, siniraan siguro siya sa operator niya, no? Hanapan niya ako ng mga butas para matanggal ako sa operator. So, okay, merong pagtatraidor na naganap dito kasi hinanapan ko siya ng butas. Kumbaga, siniraan siya. Okay, then, yun. Tapos, nang minamaneho ko, may pinapaaral ako ng anak noon at kailangan kong kumita noon dahil sa may mga pangangailangan ng pamilya ko noon. Tama naman, okay? Kaya, pangangailangan ng pamilya ko noon, kaya nangyari, naghanap na lang ako ng ibang sasampahan ng pagmamaneho. At tawa ng Diyos, o yun, sabi niya, okay, no? Then, ako sinasampahan, that was 10 years ago. Sa ngayon ay isang Grab driver. Actually, okay naman, no? Naipunto naman niya rito yung sinasabi natin na traidoran na naganap. Pero medyo mild pa, no? Actually, medyo hindi, although may traidoran na naganap, pero hindi siya yung ganun ka-brutal pa, no? Kaya, syempre, chine-check din natin, tinitignan din natin yung pinaka mas qualified, no? Pero, yun nga, pasok to si Bong Belgado, no? Okay. Then, next natin is si Kevin Adriano Calma. Meron akong friend na sa isang company siya, nag-ask if gusto raw mag-apply sa kanila. Okay. Short month sila, okay. Nag-send ng resume, interview, etc. etc. Tapos, kasama ko sa fieldwork, siguro nag-train ako aking nagsabi head na pwede daw ako mag-solo sa fieldworks. At gano'n nangyayari. Smooth naman ang pag-fieldwork, sabi niya. Madali ko na kabisado ng parts. Manila, even sanay ako sa province mag-field, okay? Kasi na short sa ma'am, di ko alam kung anong meron, bakit nagawa niyang siraan ako sa district sales supervisor, no? Ito siguro masasabi natin na oo, isang uri ng pagtatraidor kasi after all ng mga pangyayari ng samahan nila, siniraan siya, no? So, tulad nung nauna nating kwento is yun na, siniraan din, no? Pasok to kung tutusin, pasok to pero medyo walang kurot, sabi nga, no? Medyo may pagka-mild. Ang hirap na yung pumili ng ganito sa totoo lang kasi experience ng bawat isang hinihingi natin. Pero medyo mild na simplihan si Chino. Sa simpleng bagay lang ang danas ko dyan. Okay, yung ibang mga tropa pakikitungo. Ito naman si Tob Agoho nagkwento. Yun lang sinasabi ko, huwag kayong magkwento. Ang isa lang sa inyo rito, yung mismong pangyayari, no? Okay, yun ang intro kasi niya, no? Nakawin sa bahay, pinapatulog dahil concern ako sa kanya, dahil ayoko mapahampoy niya. Pero isang beses hindi ko sinumbat ang nagawa ng tropa nila. Basta ako sa sarili ko, medyo mild eh. Pasensya na, pero at least nag-qualified, no? Meron namang iba mga pilosopo rin. Sabi to, si Benjel, no? Hindi ko pa napatunayan yung sinasabi niya, mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway kasi hindi pa raw niya nasubukang mamatay. Bossing Benjel, no? Siguro next time basa tayo ng instruction, namnamin natin kung ano yung sinasabi ng instruction. From there, malalaman mo kung ano yung dapat mong i-reply, no? Pero, yun, medyo hindi maganda lang yung naging banat ni boss, pero, yun, wala tayong magagawa dun kasi yun yung abot ng isip niya, eh. Yun yung klase ng pangangatwiran niya, eh, no? So, ayun. Then yung iba nagkwento, talaga naman, ang daming nagkwento, no? Pero, isa ang tumatak sa amin. In short, merong isang tumatak talaga, no? Paano ba sabihin to? Actually, itong tao na to nung tumatak, nung
nung nabasa ko to, medyo naramdaman ko na okay, pwede. Pwede, okay, no? Yun, tulad nga ng sabi ko, yun, tumatak tong tao na to, no? Kaya lang, sana online sila, ha? Kasi kanina hindi naman ako nagkulang, nag-announce ako, no? Bibigyan natin ng pagkakataon, no? Kasi baka lang baka lang may ginagawa, pero ayun, sana mag-online sila, no? Kasi ito yung mapapanalunan, yung 2011 high kappa natin, no? Okay? Shoutout muna tayo, no? Yung mga gusto magpa-shoutout, yung magandang gabi idol. Sabi, no, mga Australia, keep safe, no? Sana online, no? Shoutout muna natin kung sino-sino sila, no? Sana mag-online sila, kasi kung hindi sila mag-online, I'm very sorry, bossing, no? Kung hindi kayo mag-online, wala akong magagawa doon, kundi i-award sa iba yung mananalo. Okay. Ito, basahin ko muna to. Si Bong Belgado, pasok yung istorya nito, no? Ito pa, isang basahin ko. Tenz Castro. Sana online si Bong, online si Tenz Castro, no? Kasi pag hindi online, i-forfeit natin, ibigay natin doon sa next na naka-online. Pag hindi pa rin online, ibibigay natin doon sa susunod na naka-online. Basta kung sino doon sa mga pumasok na naka-online sa ngayon, okay. Tama yan. Ako nga sa sarili ko, kung minsan, kung pinsan na tinuturing ko din na kaibigan, magkasama kami sa trabaho. Ito, sa trabaho na naman to. Talagang maraming nagkaka-onse yan sa trabaho, no? Okay, nung una, maganda samahan namin, sabi niya. Okay. Ako naman, komportable ako kasi kaibigan at pinsan. Kaibigan niya na pinsan niya pa, di ba? Okay, pero dumating yung araw na di ko alam, palihim na pala akong sinisiraan sa amo namin. So, ito masakit to. Masakit to kasi bakit? Hindi mo lang siya basta kaibigan, eh. Pinsan mo, kamag-anak mo, halos kadugo mo. Ito, isa sa pinakamasakit to, no? Okay, sinisiran sa amo namin. Masakit nung malaman ko at huli na ang lahat dahil yung inaasahan ko na pinsan na kaibigan, siya palang magpapabagsak sa akin. Sakit nga to, di ba? Masakit to, no? Okay, then at yun, nagtagumpay siya. Kaya tama yan na mas mabuti pang mamatay sa kamay ng kaaway. Ang sinasabi niya dito, pino-point out niya, oo, tama, na mas mabuti pang traidorin ng isang kaaway, kasi kaaway mo yan, malamang may galit sa iyo, traidorin ka talaga nun. Kesa traidorin ng kaibigan, ng tinuring mong kaibigan, at saka ng pinsan mo. Hindi lang siya basta kaibigan, pinsan niya pa. Yun, no? Yun yung sinasabi ko, yung gravity of the damage, no? Tinitimbang natin yan para makapamili tayo ng mas maayos, di ba? Okay, yun. Mabuti pang mamatay, okay, kesa kaibigan. Kaya di pala lahat ng kadugo mo, pagkakatiwalaan. Okay, minsan dahil nasa inggit, kaya nasisira ang pagkakaibigan. Ang masakit pa dyan, kadugo mo pa hahatak sa'yo pababa. Okay? Ganda ng istorya nun, no? Kung tutuusin, no? Ang bigat nun, pinsan mo. Kaya lang talagang ganun ang pangyayari, no? Okay, so Jinx, ayun, good PM Boss Big Man. Okay, no? Shout out Edu Korea, okay? Sir, magkano po 1911? Huwag naman po kayo mag-inquire ngayon, no? Grabe, no? Hindi ko alam kung huwag na lang natin pansinin, no? Pero huwag naman kayo mag-inquire. Hindi naman hindi naman live selling to, di ba? Kung gusto niyo malaman yung detalye, mag-PM kayo sa page, pero huwag kayo mag-inquire, no? Kasi meron tayong ginaganap dito na na
na may bibigyan tayo ng premyo eh, no? Wag naman mag-inquire. Sana ano, no? Anyway, deadline na lang natin, no? Kasi yun, Hortaleza June, ayun, no? Mga late kayo, mga bossing, ha? O, Hortaleza June, gandang gabi, Rafael, Cristobal. Okay, congrats sa mananalo, sabi, no? Okay, yun, share nyo yung live video natin. Share nyo yung live video natin para ano, lalo na sa lahat ng mga nag-qualify, pakishare yung live video, no? Tuloy muna natin yung kwento, no? Habang ano, no? Ayun nga, sabi ko sa inyo, yung si Bong Delgado, no? And then si Tenz, sana online sila, no? Ito, Jomel, isang BFF ko, kasama ko lagi sa kahit anong away. Ito, gulo to, away naman to. Dati at saya. Pero one time, binugbog ako sa bahay pa nila mismo at dalawa pa sila ng kapatid niya. Okay. Ito naman, ginulpi. Pero bilang respeto ko sa pagkakaibigan namin, pinakita ko sa kanila na di ako lumaban. Kahit kaya ko naman. Kaya niya pero hindi siya lumaban. Sakit lang isipin na yung akala ko kasama ko sa lahat ng pagtambay, kasama sa problema sa pamilya, pero di siya tatalo sa akin. Medyo may kurot sana to eh. Kaya lang napakaiksi eh. Hindi niya dinetalye kung paano. Medyo tinamad si Sir Jomel, no? Pero nakikita ko na, nananamnam ko na yung istorya eh, no? Okay? Kaya lang medyo tinamad, no? Ngayon, ayan, yung Kebong nga, ayan, tungkol pa rin sa ano naman to. Tungkol sa trabaho ng pagiging UB, no? Trainador siya. Yun yung entry ni Bong Delgado, okay? Ito kay Kevin Adriano Calma naman, no? Tungkol pa rin to sa trabaho, no? Na which is ang naging sistema siraan pa rin. Kumbaga ano pa rin, no? Inggitan to eh. Inggitan, no? Kevin Adriano Calma, okay, pero nakulangan lang tayo, no? Yung kay Tenz Castro, actually, ano to, maiksi lang yung istorya ni Tenz Castro, no? Pero lumatay, kumbaga umano to, tumatak. Bakit? Kasi yung involved dito is taong tinuring ng kaibigan. Pero yung kaibigan na yon pinsan pa niya. Diba? Kaya tumatak to, no? Actually, pasok to sa top 3 si Tenz Castro. Okay? Itong Raymond Yu Oxina, okay, medyo nakulangan din. No, doon pumasok ang maraming paninira. Ayan, nakulangan kasi ano, tungkol sa paninira to, pagda-trader pa rin. Pero nakulangan rin sa detalye, no? Okay, itong Hortaleza naman June, no? Yung kaibigan mo simula ng kabataan, akala mong kapatid tururingan. Nung sa kanila ka tumutuloy nung panahong walang masilungan. Okay, no? Nang dahil sa pera at maling akala, bigla kang tinuring na kaaway hanggang umabot pa sa kapal sa sakta, no? Hindi lang sa salita, sa physical. Ayun. Yung kay istorya naman ni June, ang conclusion namin dito is hindi namin ma-feel, no? Pero although mukhang may traidoran na nagawa, ganap, sa sobrang iksi ng kwento niya, wala dun yung hindi manamnam, no? Hindi sabi ko nga, 'di ba? Kung kwento niyo ng detalyado, 'di ba? Wag mukhang scripted, no? Kasi maaano natin pag scripted eh. Although mukha namang hindi scripted to, pero nakulangan, ang daming kulang ba, ang daming detalye, no? Hindi man lang niya sinabi kung sino ba yon, hindi man lang niya sinabi kung sino yung mga involved, yung mga ganon, di ba? Yun, no? Okay, then meron pa yung Julius Raymond Obedosa. Ito naman tao na to, actually nag-edit na lang naman kasi to, no?
kwento to ng buhay ni Asyong. Ito yung sinasabi ko, hindi namin kailangan yung buhay ni Asyong. Okay? Hindi namin kailangan yun dahil everybody knows yung buhay ni Asyong dahil na isa pelikula na nga yan ni George Stregan Jr., di ba? So, hindi natin kailangan, ang kailangan natin is yung na-share mo. Ngayon, nagbigay siya, nag-edit na siya, no? Hindi katulad nung iba na unang opinion, reaction nila is yung experience agad nila. Ito kasi si Sir is nag-edit na. Sa personal experience ko, meron po akong isang matalik na kaibigan since grade school at naging magkumpare sila, okay? Pamangkin siya ng mahusay na singer dito sa Pinas. Ba? Mukhang matindi dito, pamangkin ng isang mahusay na singer sa Pinas. May kaya sila, nung bata pa kami dahil meron silang hanggang unti-unting humina ang negosyo nila. Hindi ko i-detalye pa sa madaling salita, medyo naging down na pamumuhay nila. Hanggang sa nagtrabaho siya sa mga fast food, nawala ng kuryente, nalalapitan niya ako lagi, no? Okay, so kumbaga siya yung takbuhan, no? Okay, o nalalapitan daw siya lagi. Hanggang sa nagtrabaho siya, okay, isang araw meron siyang inilapit sa akin ng title ng lupa. At kinuha namin mag-asawa yun, okay? Dahil sa tiwala at sa tamang naging kasunduan lang namin, salita lang. Which is ito, no? Meron lang akong ano rito. Actually, on your part, meron ka ring mali, no? Medyo hindi ka absolutely victim dito, no? Base sa i-deliver mo, no? At base sa naramdaman namin, no? Yung katulad niyan, anything na lalabas sa yung pera, property or what, kailangan documented. Gawa lang kayo handwritten. Kahit sino pa yan, kahit na kapatid mo, kahit nanay mo, kahit magulang mo, basta merong agreement na pagkasunduan is kailangan magpirmahan, no? On your part is binigyan mo ng ng way para traidorin kayo, no? Yun ang nakikita namin dito, no? Medyo yun nga, tapos ito, no? Yun, dumating sa puntang demandahan, di ba? Hindi man kasing lunos ng sinapit ni Asyong, ang experience ko ay mayan tulad. Totoo naman, nagkaroon ng traiduran di ba? Nagkaroon ng traiduran, pero yun nga, hindi ka totally victim na 100% na parang you know, kumbaga, on your part, may malit ka rin, bossing, no? Pasensya na medyo nakulangan ang ating mga jury. Okay. Bisita muna ako, then babasa pa ako, ha? Ayun, Ernesto, ayun, okay, no? Follow ito. Magandang gabi, UP Diliman, Quezon City. Sabi ni Sir Janjan Trambulo. Ay, Janjan Trambulo, no? Panalo yan, boss. Good luck. Edu, Korea, okay? Present po ako, boss Bigman, okay? Okay, tama, no? Ngayon, ito na. Bakit ko tapusin muna natin yung binabasa. Okay. Ito. Galing kay Jinx. Okay? Share ko lang karanasan ko. Way back 2019. Nagkaroon ako ng babaeng gusto. Ilang buwan rin akong nanligaw at nagpursigi para makuha kong matamis niyang oo. At dahil na rin sa tulong ng isang matalik kong kaibigan, naging mas close kami nung babae. Gusto ko after 7 months, nung babaeng gusto niya. After 7 months, sinagot niya ako. Okay, love story. Sa loob ng 2 taon namin pagsasama, naging sobrang masaya ako sa relasyon namin. Siya yung first girlfriend ko, kaya pinakilala ko rin siya sa mga magulang ko. Okay? Kasama siya sa bawat gatherings at family celebration namin. Kaya lumalim ang pagsasama namin. Pero tulad ng ibang relasyon, hindi namin naiwasan na magkaroon ng malalang away at nauwi sa hiwalayan. Nag-iwalay sila, okay, no? Mahirap man sa akin tanggapin, sa kanya na mismo nanggaling, na wala na siyang nararamdaman sa akin at gusto na niyang huminto
Nakikipag-break na. Okay. Okay, Mindo. Sabi nga nila, kapag mahal mo, ibibigay mo ang kanyang kagustuhan. Okay? Kaya kahit mabigat sa loob ko, binigay ko ang kanyang kasiyahan. Kahit kapalit nito ang ilang gabi kong pagluba. Grabe, ang lalim, no? Okay, pagkatapos ng 4 na buwan, wala na akong balita sa kanya. Siguro move on na si Sam, no? Pero laking gulat ko nung malaman ko na nakatuluyan niya yung matalik kong kaibigan na mismo tumulong sa akin para manligaw. Doon ko napagtanto na noong nagkakalabuan na pala kami ay meron ng lihim na pagtingin ng kaibigan ko sa aking kasintahan. Sobrang hirap, big man. Bumalik lahat ng sakit ng nararamdaman ko at para bang nawasak ulit ang mundo ko. Sakit nga yun, totoo, no? Napakaraming katanungan naglaro sa aking isipan kung saan ba ako nagkulang at higit pa doon, napaisip ako kung ano ang aking nagawa para gantihan ng ganitong klaseng sakit ng aking matalik na kaibigan. Kita nyo, dito pa lang, no, medyo sa mga pananalita niya, detalyado, maganda yung pagkakadeliver. Akala mo scriptwriter, eh, no? Itinuring ko siyang kapatid, ngunit parang hindi ganun ang naging tingin niya sa akin. Pero naisip ko na wala akong ibang magagawa, kundi ang maging matatag at magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng sakit, sabi niya. Nadurog man ako sa nangyari, pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa naging kasintahan ko at sa kaibigan ko. Dahil naniniwala ako na kailanman ay hindi matatalo ang taong marunong magpatawad. Good! Merong traidura na nangyari without his knowledge. Nalaman niya na lang, huli na, magkahiwalay na sila at lumipas pa yung ilang mga buwan. No? Tama si Asyong, masakit mamatay. Okay? Actually, no, ang pagkakaintindi kasi ng iba, binasa nila ng letra por letra. Hindi naman kasi tungkol lang sa ano to, kamatayan. No? So, sabi ko nga, binigyan ko na kayo ng hint tsaka ng tips, di ba? Tungkol to sa traidoran. Ganun din si Asyong. Pinatay siya, trainidor siya nung tinuturing niyang kaibigan, nung pinagkakatiwalaan niya, no? Pinatay siya sa harap mismo ng nila Totoy Golem, no? Di ba? Yun, no? At pupunta na tayo sa ating kasalukuyang vlog, sa ating live na yan, no? Sino na kaya ang mga wala at sino ang mga nandito? Okay, no? Good evening, big man. Nasali po ba sa entry yung kwento ko, big man? Actually nasali, no? Pero medyo sabi nga namin nakulangan lang, no? Nakulangan, medyo kinapos ng mga detalye. Boss Idol, musta, sabi ni Makoy. Magandang araw, no, Sir Boss Makoy, no? Good evening po, advance congrats na po sa mananalo. More power, Boss Big Man. Julius Raymond Obedosa, no? Okay, good evening, Idol, sabi ni Ronnie Legaspi. Boss, kapag nagka-time, pwede po usap tayo about sa unit po. Anong unit kaya to? No problem, no? Anong unit bang kailangan mo at ang gusto mo, no? Okay. Announce na natin. Nakita nyo naman, no? A-announce ko muna yung top 3. Sana nandito yung top 3, no? Pag nandito yung top 3, pag wala, yung mananalo, wala akong magagawa doon, no? Pero before that, bago natin ituloy, baka meron kang katanungan, no? Katanungan patungkol sa airsoft. Ibato mo sa akin, samantalahin natin yung pagkakataon na meron tayo, sagutin natin yung katanungan na gumugulo sa isip mo, no? Ngayon sasagutin ko yan, no? Pero i-announce ko muna yung top 3 na nabunot na merong mga potential, okay? Yung top 3 natin is talaga. Basta na ba yung listahan? Okay, top 3. Okay, top 3 natin. Number 1, si Jinx.
Okay. Si Jinx, ang number 1 natin. Okay. Ang number 2 natin is si Tense Castro. Okay. Tense Castro. And yung number 3 natin ay si Bong Belgado. Ayan, ha? Okay. Di ba? Yan yung top 3 natin. Ngayon, mamaya, i-announce natin yung panalo. At siya yung mag-uuwi nitong 2011 high kapa natin. Okay? I-announce natin yung panalo mamaya-maya. Batuhan nyo muna ako ng tanong. Tanong na pwede kong sagutin. Okay? Batuhan nyo ako ng tanong na gumugulo sa isip nyo na actual kong sasagutin. Okay? Ito, meron tayong isang tanong dito. Actually, related sa topic natin. Okay? Ito. Big man. Lupeng tubig or softening to meron. Patungkol dun sa Asyong Salonga survey. Bakit ka siguro to? Bakit ka nagpalaro ng ganyan? Meron bang trumaydor sa'yo? Hindi ko dapat sagutin to. Pero actually meron. No? Meron trumaydor sa akin. No. Totoo yan. Lahat naman, sabi ko nga sa inyo lahat tayo meron tayong kaibigan, no? Kaibigan kasama na hindi natin inaasahan na traitor rin tayo, no? Hindi ako actually, itong tao na to talaga, hindi ko to inaasahan. Hindi ko inaasahan na siya pa of all the circle of friends that surrounding me. Siya yung siya yung pinakahuling tao na pwede kong pag-isipan. Pero lahat ng ebidensya tumuturo sa kanya. Patungkol rin to sa negosyo. Hindi ko alam na ganon. Itinuring ko siyang kaibigan sa maiksing pagkakakilala namin, nagtiwala siya sa akin, nagtiwala rin ako sa kanya. Pinagkatiwalaan namin, ang isa't isa, nag-uusap kami, nagkikwentuhan kami, nagkikita kami, magkasabay kami, naghahalakhakan. Pero all of a sudden, hindi ko alam na sa pagtalikod ko, meron pala siyang mga bagay na gagawin na malaking impact ang epekto sa negosyo. No? Siyempre, ako kasi, itong solusyon ko, no? Actually, nung bata-bata ako, tatapatin ko kayo nung bata-bata ako, bully ako. Kung bata-bata pa ako, lagay mo naman sa baso. Wala naman soft drinks. Lagyan mo yelo. Kung bata-bata pa ako at nangyari to, ang solusyon ko lagi dito, patayan. Baril. No? Baril, bugbugan. Bully ako Hindi ako sanay ng papakumbaba, hindi ako sanay ng didiplomasya. Bugbugan talaga, no? Baril, suguran, matira matibay, ubusan ng lahi, no? Lumaki ako sa environment na maayos, pero ako sa sarili ko, dahil gusto ko ma-establish ko agad yung respeto at saka yung limitasyon ng bawat taong nasa paligid ko, no? Pero as I mature, mas pinili kong manahimik, mas pinili kong wag gumante, mas pinili kong ipagpasa Diyos, no? Ganun pala yun, pag medyo nagmamature ka na, mas lumalawak yung isip mo. No? It just happened na iniisip ko yung bagay na ginawa niya sa akin.
it just happened na biglang nag-play yung Manila Kingpin, The Asyong Salonga story. No? Kaya nakita ko, yun, napanood ko, yun nga, tungkol sa traiduran, no? Kaya binuksan ko to. Sa ganitong paraan, makita natin yung pagkatao ng ka-airsoft, makilala natin yung pagkatao niya, kung malawak ba yung pag-iisip niya, di ba? Ayun. Kaya meron ngayon ito. No? To answer the question, bakit ko binuksan yung ganitong palaro, na-experience ko na ba? Yes. Tulad nga sabi ko, hindi lang to basta sa patayan, traiduran to, no? Trinaidor ka ng taong hindi mo akalaing gagawin niya, no? Of all the person na nakakasama mo, of all the people na nakakausap mo, siya pa pala yung gagawa ng bagay na yun. Okay? Grabe, binalik niya sa akin yung question. Okay, number 2 question. Big Man, kaninang umaga nakita ko yung live mo regarding sa paano ang tamang pagpili ng airsoft. Okay. Nauunawaan ko naman, pero paano kung ang gusto ko is rifle? Medyo para sa pistol kasi yung vlog mo kanina. Okay. Paano kung gustong rifle? Ganun pa rin naman. Kung gusto mong rifle, kasi tamang pagpili, no? It is very important na alam mo kung saan mo gagamitin. Alam mo kung paano mo gagamitin at alam mo kung ano yung paggagamitan mo. No? Basta yun ang pinaka-importante. Lagi niyong tatandaan para maging masaya kayo dun sa unit, siguraduhin yung alam nyo kung saan nyo talaga siya gagamitin. Okay? Pangit naman kasi kung bibili kayo kasi nagandahan kayo doon sa unit ng kapatid nyo or ng pinsan nyo or ng kakilala nyo, kaya kayo bibili ng ganun dahil gusto nyo yung nabili niya. Pangit yun, di ba? Hindi magandang pamantayan yun. Okay? Ngayon, ganun pa rin sa pagpili, pumili kayo ng unit na bagay sa pagkatao nyo, yung unit na komportable ka sa hunting para maging masaya ka. Okay? Yun. No? Actually, both rifle and pistol, pwede nyo i-apply yun. Yung tips ko na sinabi na yan. Okay, no? Okay. Nasa na ba tayo? Okay, boss, kapag nagka-time, okay, nasa na ba ako? Okay. Boss Big Man, anong magandang panlaro sa rifle? AEG polymer or GBBR full metal? Actually, kung ipanglalaro mo, you need to know anong laro yung gagawin mo. Practical shooting ba or war games? Kung sa war games, mas nakikita ko mas effective yung AEG. It doesn't matter kung full metal na AEG or hard polymer na AEG. Okay? Yung kasing pagiging, yung benefits ng AEG na hard polymer is very effective yan sa mga pro at saka sa mga medyo nasa katandaan na edad, no? Pero yung full metal, dahil nga mabigat siya, effective naman yan para sa mga newbie. Kasi yung mga newbie malalakas pa, at saka yung hanap nila yung talagang yung gusto nilang ma-feel, di ba? Yung weight, yung, di ba? Yung pakiramdam ng isang tunay na baril, di ba? Kaya nga, di ba, pag yung newbie pinahawak mo, anong sasabihin niya? Ang bigat pala nito. O, di ba? Yun ang unang lumalabas sa bibig niya. Ang bigat pala nito, Big Man. O, di ba? Kumbaga, ang bigat, solid yung weight, di ba? Yun. Kaya, pero ang tanong mo kasi is GBBR. No? Paano ba sabihin ito?
Baka kasi sabihin mo maging bias ako. Pero GBBR, although may gumagamit naman sa laro, pero medyo awkward siyang gamitin. Why? It is because mahirap laruin yung result ng FPS niya. Okay? Paano mahirap laruin? I have an upgrade kit para sa isang GBBR. Okay? Normally, ang GBBR is 380 to 400 FPS. Okay? Meron akong upgrade kit na kami lang yata ang meron, nagiging 500 above FPS siya. Pinapalitan namin siya ng power board. Okay, pinapalitan namin siya ng power board. Ngayon, paano ba sabihin to? Mahirap laruin yung FPS niya. Bakit? Paano kung kailangan mo is 450 FPS lang? 500 plus FPS yung power bolt namin. Di ba? Ang hirap. Ngayon, ang tanong, meron ka ba nung 450 FPS, Big One? Wala. Wala ako nun, no? Basta power bolt yun, 100 FPS agad yung dagdag niya. Okay? Pangalawa, regarding naman sa magazine, medyo may kamahalan ang bawat magazine ng isang GBBR, no? Tapos bukod sa mahal na yung magazine niya, 30 rounds lang siya, while ang AEG is 300 rounds. Diba? Just imagine, no? Tulad nga sabi ko, you need to have, kailangan mong magkaroon ng 10 GBBR magazine para matapatan mo yung 1 AEG magazine. Diba? 30 rounds lang ang GBBR eh. 300 rounds yung AEG, di ba? I'm not saying na pangit si GBBR, maganda siya base sa paggagamitan mo. Ganun din ang AEG, no? Tapos, isa pa. Medyo may kamahalan ang mga piyesa ng GBBR than the AEG. No? Mas cheaper ang AEG. Then, may magtatanong kung sino bang mas malakas. Definitely, mas malakas ang AEG dahil sa dami ng upgrade na available. We are talking about gas blowback rifle, okay? Hindi natin pinag-uusapan dito yung HPA setup, okay? Gas blowback rifle ang pinag-uusapan natin dito. GBBR, dinawin ko lang kasi baka sabihin nyo merong gas na malakas which is yung HPA. Yes, totoo, meron. Pero ang pinag-uusapan dito is the GBBR. Okay? Yun yung mga pros and cons no, nung dalawa. Ngayon, meron pang tinatawag na ano ba to? May maidadagdag pa ako. No? Regarding naman doon sa hard polymer, kung papipiliin mo ako whether the full metal AEG or the hard polymer AEG, I'll go for the hard polymer AEG. Okay? What the full metal can do, kaya din gawin ni hard polymer. Okay? Yung itsura ni full metal 10 years from now is ibang-iba sa itsura ni hard polymer 10 years from now. Ibig sabihin, kung si full metal is mukha ng luma in 5 years, 6 years, 7 years, up to 10 years, si hard polymer mukha pa rin bago. Kasi bakit? Dahil nga hard polymer siya, yung itsura, yung coating niya, yung color niya, hindi nagbabago. Yun at yun pa rin. Yun naman yung lamang, no? Tapos, syempre, hard polymer nga, lightweight, mas magaang, diba? It will serve the purpose. Ano ba yung purpose? Makabarel. It will serve the purpose nung hard polymer, same as purpose sa full metal. Okay? Yun.
Kung ako tatanungin mo, ipanlalaro, I'll go for the AEG, whether it's full metal or hard polymer. Okay? Grabe. Ang daming hard polymer is magaan and best pang matagalan laro, hindi nakakangalay. So, tama naman to. Ang ganda nitong sagot nito, ang ganda ng inputs nito, no? Si John Fuliter. Okay ang hard polymer kasi yun nga, tama yung sinabi niya, hindi siya nakakangalay, no? Hindi nakakangalay gamitin. Kumbaga sa ano, di ba? Halimbawa, meron kang motor, di ba? Meron kang Sniper, meron kang Suzuki Raider 150, meron kang NMAX, meron kang Click, di ba? Yung ibang parts, especially the flarings, pinapalitan natin into carbon, di ba? Kaya nga nauso yung carbon loading, di ba? Kaya nauso yun kasi pinapalitan natin ng carbon. Ganon din sa airsoft, no? Lumabas yung hard polymer to lighten, di ba, the weight of every rifle or every pistol. Okay? Kaya lumabas ang hard polymer, pamalit para siyang carbon. Okay, no? Okay. Magandang panglaro, AEG kasi hindi ka karga ng gas. Totoo naman sabi ni Jigs, no? Medyo mahirap talaga pag GBBR palaro mo, medyo magastos sa gas. Not unless you have a plenty of money para pang restock, pang bili ng stock, pang gamit mo na gas, no? Pero kung ako nga ako medyo nabibigatan ako sa presyo rin ng gas, no? What if kayo pa, di ba? O yun. Okay, for newbie, I highly recommend polymer. Pero kung gusto mo ma-experience ng real gun, pwede ka sa metal. Tama, maganda tong inputs nitong tao na to, si John Fuliter. Maganda yung mga binibigay niya, no? Tsaka high maintenance ang GBBR, sir. O, tama naman to si Kevin, no? May pagka high maintenance talaga yung GBBR. Okay ka, Beng, kapag addict ka na sa laro, kapag may bagong labas na unit, maganda bibili ka ulit. Tama to si Kevin Adriano, you know? Ako sa totoo lang, every time na bibili ako ng rifle, ang sasabihin ko sa sarili ko, last na to. Pero hindi ko matupad, hindi ko magawa. Bumili ako ng big bike. Sabi ko, okay to, isa lang. After ilang buwan, bumili ulit ako ng big bike. Sabi ko na naman sa sarili ko, okay na to, may dalawa na ako, tama na to. After a year, ayan, bumili na naman ako ng big bike. Binili ko pa yung end gamer na tinatawag, di ba? Yung pinaka nasa top, di ba? Yung tinatawag nilang mahusay na kalabaw, the BMW GS, no? Yan, bumili ako. So, yun yung makakapagpasaya sa akin. Ganun ka rin naman, no? Bumili ka ng CQB. Bandang huli, mangangarap ka DMR naman. Gusto mo DMR, mas mahaba. Bandang huli, mangangarap ka ng micro CQB, mas maliit, di ba? Mas compact. O, bandang huli, mangangarap ka naman ng GBBR. Hanggang sa dumami yung unit mo. Ako, sa totoo lang, I have a total of parang 11 rifle, no? Na personal ko talaga. Okay. Napahigap ako ron, natabunan yung akin. Sabi, idol, pwede po bang i-convert na pang-isda, idol, isa sa unit niyo po? Pang-isda? Actually, bossing, ganito kasi. Airsoft is still airsoft. Okay? Airsoft is a sport. Airsoft is not made or ginawa para pang-hunting ng kahit anong hayop or pang-hunting, no? Ngayon, kung merong conversion na magaganap is, I don't know, I am not aware
Baka meron kang kilala, baka meron kang alam. Pero ako, I don't recommend any conversion. Sa pag-upgrade nga, masyado kong stricto di ba? Ano pa kaya yung conversion? I don't recommend na mag-convert kayo kasi that will put you on a situation na baka mas mamroblema ka pa. Magkaroon ng aksidente, magkaroon ng mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Mag-fail yung conversion, mapapagastos ka pa. Okay? Airsoft, just to answer your question, airsoft is a sport and not for hunting. Doon kasi papunta yun no? Okay, no? Congrats agad sa mananalo. Airsoft is for hobby po. Tama si John, no? Hobby siya, pamalit, pang stress reliever, pamalit temporarily sa real gun, di ba? Kasi not all of the time kaya mong pumunta sa game site or sa shooting range para makapagpapatok ng real gun. So, nandiyan ang airsoft para kahit nandiyan ka lang sa garahe mo is magagamit mo siya. Okay? Ang pwede po masagot kay Sir sa pang-isda, pwede po yung air gun. Ayun, pwede yun sa pang-isda, air gun, but not airsoft. We are here in airsoft shop. That is why I'm answering answers regarding airsoft inquiry and not sa air gun. Iba yung air gun sa airsoft. Okay? Yun lang, no? Air gun, pang-isda, airsoft, pwede sa daga. Pwede naman as long as you can hit it on the head. Pero pag sinakta mo yung daga, baka gumanti sa iyan, no? Mamerwisyo pa, no? Okay, lagi may kulang. Same yung akin, bumili ako ng unit tapos napapansin ko lagi may kulang. Ano kaya sinasabi nito? Ano ang sinumpang sentence? Last na talaga to. Yan, Chinese character. Totoo yan, no? Totoo yan sinasabi mo. Last na po, last na. Yun, ganun, diba? Ang daming nangyayari niyan. Ayan, kung makikita nyo lang, no? Ayaw ko lang galawin yung camera kasi baka ma-interrupt yung signal. Pero kung makikita nyo lang, ang daming big bike ko. Ang dami kong underbound na motor. Plus ngayon, meron pang BMW dito sa likod ko. No? Tama yung sinabi, ang sinumpang sentence. No? Okay, balik na tayo doon sa nanalo, no? Okay, kanina binasa ko sa inyo yung top 3 natin, which is si Jinx, si Tens, si Bong Belgado. Okay? Ngayon, I just want to hold the attention of Tens Castro. I will count up to 15. Say present if you are present on this live, as well as Bong Belgado, say present kung present ka sa live, and Jinx. Okay? Kasi kung wala silang tatlo, hindi ko nababasahin kung sino yung nanalo. Pero kasi sila yung top 3. Again, Jinx, Tens Castro, Bong Belgado, say present on the live if you are right here, right now. Okay? Nako, 1. Hanggang 15 lang to. 2. 3. Lakod. 4. 5. Present. Present Jinx. 5. 6. Tens. And Bong Belgado, please say present. 7. Hanggang 15 seconds lang. 8. 9. Kaya tinatawag ko yung attention ng tatlo kasi sila yung top 3. Sila yung pasok sa top 3, no? Kaya tinatawag ko yung attention. Sila yung nakitaan namin ng potential, yung istorya na shinare nila. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wala. Okay? Shout out daw, Jason Constantino. Kutsa katabi ko lang nagpapa-shout out. Okay, another 10 seconds. Bilang tayo, no? Another 10 seconds. 10, 9, Bong, please shout out. Please say present
Tens Castro, please say present. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, present si Jinx. Actually, dahil present si Jinx, kahit wala yung dalawa, si Jinx talaga ang panalo. Okay, congratulations sa'yo, Jinx. Ikaw ang nanalo ng ating 2011 high kappa na pistol. Okay, no? Salamat sa pag-share mo ng story mo. Salamat sa sa ginawa mong paano ba to? Pag-share, no? Ng story mo. Paglahad mo, no, ng istorya mo. O Jinx, any message naman? Ikaw yung nanalo, parang nawala yata si Jinx, ha? Okay, bahala ka, Jinx, ha? Pag nawala ka, hindi natin maibibigay ito. Okay, no? Ayun. Thank you, bossing. Ayun, okay, no? Ayun, nag-confirm na siya. Okay, Jinx, since medyo yung account mo kasi is walang picture din, naka-private, no? So, I will ask you to please send us your full name, full address, cell phone number, and a valid ID. Okay? A valid ID, whether it is license, passport, yun yung mga tinatanggap namin. License, passport, NBI clearance or police clearance. Bakit? Bakit may mga ID? Just to verify that the winner is on the right age, on the right track. Sabi nga kasi baril to, hindi pwedeng basta namin ibibigay to dun sa taong wala kami pagkakakilanlan sa mukha, sa pangalan, yung full name niya, yung full address, and valid ID. No? Provide mo lang sa amin yan, yung mga basic info lang, full name, full address, then cellphone number plus the valid ID. Ito yung unit mo, ide-demo and test fire natin tomorrow. Okay, naku po, patay tayo dyan. School ID. So, patay, magkakaroon tayo ng problema. Jinx. So, school ID, you mean to say, not legal age. No, hindi kami tumatanggap ng birth certificate, sir, no? Siguro ang pinakamainam dito is makipag-coordinate sa amin yung parents mo, no? Makipag-coordinate, sayang to. No, Jinx, no? I hope you understand, we don't accept birth certificate, no? What we need is full name, full address, cell phone number, then a valid ID. Kung meron ka national ID, attach mo yung birth certificate mo. Kung meron ka postal ID, attach mo yung birth certificate mo. Then, if school ID, kasi ganito, Jinx, no? I hope you understand, no? This unit is a 1:1 replica, no, of a real gun. Okay? Hindi to pwedeng ariin or hindi pwedeng magkaroon ng personal na barrel na ganito yung mga below of age, no? Siguro pwede yung parents mo, siya yung mag-claim nito just in case na magkaroon ng problema, is yung parents mo ang babalikan namin, no? Kasi mahirap naman bigla ka magkakaroon nito without the knowledge of your parents. Bandang huli baka magkaroon ng problema, magugulat pa yung parents mo kung saan at kanino galing to, di ba? Pasensya na, no? Lumalagay lang kami sa mas safe, no? Okay.
Okay, no, ayun, yan, patay tayo dyan, nagulat ako. Sa akin mo na lang bigayan, idol. Swap na lang sa ibang bagay siguro, Gilbert Malabo. Sa akin mo na lang bigayan. Okay, bossing copy. Okay, bossing message ko po sa inyo si Papa. Oh, ganito, Jinx. Oh, sige, no. Mas maganda siguro ibigay mo sa amin, i-PM mo sa amin, Jinx, no. Actually, dapat hindi ko na ibigay ito since nalaman ko na minor ka, no? Pero ayaw ko naman biguin yung isang tulad mo, no? Ayaw ko naman biguin yung kagaya mo. Ilan taon ka na, Jinx? Pero, Jinx, no, I do suggest, pakausap mo sa amin si father mo. Screenshot mo yung account niya sa FB or sa Messenger, i-message mo sa amin, no? Ipakausap mo sa amin si Papa mo by tomorrow. Then, preliminary, i-assess ko siya kung kakausapin ko siya na nanalo ka sa isang palaro. Since you are under of age, no, kailangan, kung inform ko siya na nanalo ka, no. Pero kung hindi nila aaprobahan, Jinx, pasensya ka na, no. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa page, pero kasi ang most of nandito sa page is 89 above eh. Pero minor ka pa pala, hindi ko alam kung paano nangyari, no. Mag-19 na po ako this October po. Oh, magna-19 ka na. So baka hindi siya nag-drive kaya wala siyang driver's license or any ID, no. Pero since yun nga, siguro by tomorrow ipakausap mo sa akin si father mo para let's see, no. Nagkaroon tayong problema, no. Let's see kung what we can do regarding this matter, no. Tignan natin. Pero anyway, congratulations sa iyo, Jinx, no. Thank you for sharing your story with us. Thank you for participating. Yung Tense and Bong Delgado, mag-message kayo, no, kasi meron syempre, actually wala na dapat consolation, pero magbibigay tayo consolation, magbibigay tayong big man sticker, then tactical knife and other big man para Fernalia, no. Okay, pero si Jinx mukhang mapupunta pa yata sa ibang mukhang mapupurnado pa tayo, Jinx. Actually, kita mo, dahil nga dami yung account mo, ang tawag ko sa iyo, Jinx. I even don't know, hindi ko man alam kung ano yung tunay mong pangalan. Kita mo, tinatawag ka namin, Jinx, no? Pero tulad na sabi ko, ayaw kong biguin, no? Yung isang bata na gaya mo, no? Kasi sa edad mo na yan, nakapag-share ka ng detalyado, ibig sabihin, totoo yung istorya. Na-share mo ng detalyado eh, di ba? Then bukod doon, sa edad mo na yan, naintindihan mo yung mechanics ng game. Yun ang kinakagulat ko ngayon, no? Kasi, underage. Then, ura-urada, isa to si Jinx sa mga unang comment, naglahat ng storya niya. So, ura-urada, naintindihan niya. Hindi tulad ng iba na mali yung pagkakaintindi, no? Wow, idol, dito lang ako. Hindi ka naman kasali sa Ronnie, no? Sa pagkakataon na si Jinx hindi mag-qualify dito sa pistol natin, hindi natin ito ibibigay sa iba. Pasensya na, Sir Ronnie, no? Kasi hindi ka naman sumali, hindi ka naman nag-qualify, di ba? Worst case scenario, i-award natin to doon sa kay Tense or kay Bong kung talagang hindi magiging qualified si Jinx, no? Pero let's see what we can do. Pakausap mo sa amin yung guardian mo or yun nga, yung father mo, no? 2011 High Kappa Full Metal unit na ating airsoft Sir Jinx, no? Na sana wag mapurnado. Okay. O yung mga airsoft, meron lang akong konting payo. Pag meron tayong mga palaro, mga ganon, hindi imbitahan kayong sumali, sali kayo kasi
para ano, para malay nyo sa munting paraan, sa simpleng paraan, kahit pa paano magka-airsoft kayo, kumbaga, magkaroon kayo no, ng bagay na pinapangarap nyo. Diba? Napakasimpleng bagay kung tutusin, magsasagot-sagot lang kayo, diba? Sasagot lang kayo dun sa hinihiling natin. Ilalahad nyo lang, diba? Sali kayo mga ka-airsoft pag sa susunod. Okay? Again, congratulations sa iyo, Jinx. Maraming salamat sa pag-participate. Sa mga nag-share na ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, please share the live video. Okay? Mga ka-airsoft, magandang gabi sa inyo lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yung po ang paglalaro ng airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod. Thank you po and have a blessed day.